Amen, praise God. So, God is good. And all the time. Yeah. Damigo kang sa Damigo sa iyo sobra. Damigo sa iyo sobra. Amen, praise God. So, inilaban, matataluwas. Amen, praise God. So, praise God. Atis kita mag-start, ang iyong kanatanan, let's close our eyes, magpaubos kita sa Ginoo. Atis kita sa aton pagpamati sa kanyang mga pulong. Yes, our most great, gracious, and heavenly Father, the Creator of heaven and earth, Lord God. We're very sorry for all the sins that we committed, Father God, Ginoo. Pasensya kami, Panginoon, Lord God, sa katalinga sa lang mo na himo, sa upin sa paglatong pinuhatan, Lord God. Make us pure sa imo, tubangan, make us worthy, Lord God. Prepare na ako kasing-kasing, Father God, Ginoo. Samtang mamamati kami, Lord God, Ginoo. Ikaw po ang mag-speak out, Lord God, to every one of us right now. Holy Spirit, acknowledge you right now, Lord God. You are our senior pastor, Father God. Ikaw po maghatag kaaram, Lord God. Hindi po ako mangungusap, Lord God. Use my mouth to speak out your words, Lord God. Salamat, Lord God. I-prepare na ako na kasing-kasing. Ikaw lang po mapataas, Lord God. Diri po ako makita, kundi ikaw ang makita, Lord God. Thank you so much, Father God. I do not deserve to spread your words, Lord God, to deliver your words. But Jesus, I am ready, Father God, na magpagamit sa imo, Lord God. Salamat, Lord God. And we bring back all the highest praises, all the adoration. In Jesus' name I pray. Amen. So, mabay gabi ito sa atong atanan. So, sa inalawat nga pribilehiyo magsangyo sa maupay nga sumat sa Ginoo. So, pasensya na sa Domingo, nanooding ang pag-aiming kayo. Basta nanooding kaya ito na. Pero nagsulat na ka ba ko, Lord, makapag-defense na, magbuwali ang talaga. O mga panak talaga, magpakagamit ang tayo sa iyo. So, ato nyo na, pag-ulay-ulayan. Actually, binasak sa book of Ephesians, kung kinangko ko, kung nalagod ang mensahe sa Ginoo. Dalamon nga, di ko kontik sa ako nga message sa Lord, but mayon sa iyo mensahe nga, di rin masyado na ako sa kasing. I mean, pero sa ako, ginko kontik, tapos nagwanak, nagpalimpyo sa Ginoo, sige na ako ba kung nalagod ang mensahe, tapos ito. Then there's a message nga nag-provoke sa akin, the unfathomable love of God. Diba? Sa John chapter 3 verse 16, the common verse in the Bible. Sa John chapter 3 verse 16. So, matigit nyo na kung nalang yung sugan unfathomable. So, when we hear the word unfathomable, ang ibig sabihin is, it is impossible to measure the extent of. Ibig sabihin, di kaya matugkan. Amen, praise God. So, pag-isa nga nga, the unfathomable love of God, ibig sabihin, ang dili kaya matugkan nga pag-igugma sa ato sa Ginoo. Ang sa tao, natutugkan pa ko, naputla diin, ngayon ko, naputla din ang kanya pag-igugma. Danay, nag-igugma ka, kay ginigugma ka maliwa. So, ito, tapos, pero pag-igugma sa ato sa Ginoo, waray, dili kaya may measure. Ang pag-igugma sa ato sa Ginoo, kumbaga, grabe kung sa ato sa Ginoo, grabe ka halarong, at na po niya, diri nato kaya matugkan. So, abago nga din, there are three things told us in Scripture concerning the nature of God. So, yan din tulong nga ako. God is Spirit, God is light, and then God is love. So, open up our Bible in John chapter 4, verse 24. Abrenta na ito mga Bible sa John chapter 4, verse 24. John chapter 4. So, bago sa John chapter 4, verse 24, sabayak niyo pagbasa, bago nga din. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. So, ang ating Diyos is God is Spirit. So, and we must worship Him in Spirit and in truth. So, God is Spirit, and the number 2, God is light. In 1 John chapter 1, verse 5, bago nga din sa 1 John chapter 1, verse 5, 1 John chapter 1 verse 5, bago nga din. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. Amen, praise God. So, ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa Kanya. So, ang antonym sa kaliwanagan ay ang kadiliman. And ang kadiliman, it talks about Satan. Wherein ang kaliwanagan is, it talks about God or Jesus, an aton Savior. So, as nature sa Ginoo, kumbaga, by nature, God is Spirit, God is light, and the number 3, ang aton pag-add ba niya is God is love, di ba? God is love.
First John chapter 4 verse 8. Bago nga din, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, ibig sabihin nga yan, pag di ka ngayon naghihigugma, di ka naghihigugma sa Ginoo, di ba? Bago nga din, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So, normal lang na maghigugma kid. It is because, bago pa sa Bible, sa 1 John chapter 4 verse 19, we love because He first loved us. Kaya tayo nagmamahal kasi una tayong minahal ng Panginoon. So, diri mo masugad nga higugmahan ka nako ikasi tao ay masig ka nga higugmahan ko ang Ginoo pero diri mo higugmahan ni mo kasi tao, di ba? So, kailangan higugmahan tangon na ang Ginoo nga ni nga diri ta na imod, diri ta kay higugmahan mo pa kay ang tao nga naimod pa, di ba? Naimod nato, diri nato kay higugmahan. So, nagbinurugwala kay ko, nasugad ka sa imod kasi tao higugmahan ikaw samantalang ang Dios nga ni nga diri mo nakikita mo. Higugmaon mo. So, ang hindi umiibig sa Diyos ay ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Bago pa ni Daddy, kaya ko nugit na ba? Diri sala ang paghigugma, ang sala kung paano ka maghigugma. Tama ba? Do you agree? Diri man sala ang maghigugma kit. Ang sala na is kung paano kit maghigugma to the point that we are rushing the process. Ouch. Diba? To the point that we are rushing the process. Diba? So, marasa, bago ka narama sa pagkaunan, ang sayo nga, sala, ang sayo nga mangga nga, masyado na siya, kumbaga hinug na, para kaunin, di ba matamis, malalasapuan, ang tamisan, sayo nga putas. Sa pag-abot mo sa paghigugma sa Ginoo, sa tao, mas maupay maghigugma pag ada na sa right time para walay kapag siya pag-abot sa panahon. Do you agree? Amen! Praise God! Louder! Amen! So, that is love. Diba? So, para walay, di rin man sila maghigugma, ang sala na kung paano kita maghigugma to the point that we are rushing the process. Hindi kayo nawala sa akong practice, I don't know. It's the Holy Spirit. Oh my gosh, tapos mga ito. Tapos, tinapit sa diba, daan pa tumugol na ako God. Ang dirit kaya matugad yung pagigugma sa ato sa Ginoo. Number 1, so may ungala ini mga sislada ini. Number 1, the love of God is an influence. So the love of God is an influence. In Deuteronomy chapter 7 verse 7 to 8, tapos, wala kabuta, kaya ngayon. 1 John chapter 4 verse 19. Narikit sa 1 John chapter 4 verse 19. 1 John chapter 4 verse 19. Bago nga din. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Diba? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. So, the love of God is an influence. Sa'yo sa rason niya, ang pagigugma sa ato sa Ginoo is diri kayo matugkad. It is because the love of God is an influence. Ibig sabihin, diri lakit niya, so the influensya nila. So, dinigugma ko siya kay influensya na kayo. Ito ngayon gugma. No. Kasi, bago, klaro ka rin masyado, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nga niya nagigugma kasi ang Ginoo mismo ang unang nga nagigugma sa ato. Kaya number 1 nga, itong pointers is the love of God is an influence. Kaya wala lang ka-influensya nga para magigugma. It is because God influenced us to love the person, di ba? So, wala ito tapos. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Pare kung wala lang ako. 2 Timothy chapter 1 verse 9. Verse 9. Na bago nga din, na naligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa unang nagawa natin, kundi ay sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus, di ba? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Diri nga sa ato mga pinuhatan, kundi rin tayo sa kagandahang loob ng ating Panginoon. So, number 1, the love of God is an influence. So, amen. So, the unfathomable love of God, number 1 is the love of God is an influence. The number 2, it is eternal. So, in Jeremiah chapter 31 verse 1, tapos pare ko kabutan ng Ephesians chapter 1 verse 4 and 5. Jeremiah chapter 31 verse 1. Jeremiah. So, halikit si Jeremiah. Kapag natin mga Bible sa Jeremiah chapter 31 verse 1. 31 verse 1. 31 verse 1. Kada na kam? Jeremiah chapter 31 verse 1. So,
Sa araw na iyon, sabi ni Yahweh, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Ano ba yun ako, Diyos? Oh. Naligid daw sa Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Ephesians chapter 1, verse 1. Chapter 1, verse 4 and 5. Bago palikhain ang sanlibutan mo na, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. So it is eternal. Bago pa likhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya. So, at this bakit ipinanganak sa kalibutan, at this bakit niya inform the Lord, pinili ka na sa Ginoo. So, gari mo, pinili ka na sa Ginoo. So, pinili na kita sa Ginoo para makaupod dito sa eternal. Di rin lang, si Lord kasi pag once ka pinili ka talaga. Kaya may pinili ka sa mga pinili. So, anyway, pinili ka sa mga pinili. At Ginoo kasi kaya number 2, it is eternal. Kaya sa ato topic pala, daan ba't umabol love of God? Kaya number 2, it is eternal. Kasi naramang pag once ka pinili ka sa Ginoo, it is eternal. Diri lang yan na, pinili ka tapos sunod, diri ka na pipili. Diba? So pag once kasi nga pinili ka ni Lord, kumbaga, diri lang temporary, eternal. Eternity ang pagiguma sa ato sa Ginoo. Tapos number 3, it is sovereign. Diba? Ephesians chapter 1, verse 4 and 5. Saan ba din ako kanina? Verse? Magkabalik tayo lahat. Mali nga yan. Sama. It is sovereign. So, sorry sa akong error. So, it is sovereign. Diba? Tapos, let's move on sa number 3. Ganyan na sa number 4. It is infinite. It is immutable. Pag isa na itong immutable na immutable, hindi nababago. Kasi, another topic, the unfathomable love of God. Ang di rin kaya matugad na pagiguma sa ato sa Ginoo. Number 4, it is immutable, hindi nababago. Higugma ako sa Ginoo, waray na magbabago. Hindi para sa tao, pagbabago ang desisyon. Tama ba? Di ba pagbabago? Ang Ginoo kasi pag once higugmaon ka, higugmaon ikaw ba ni Lord? Kailan higugmaon ikaw, di ba? Higugmaon ikaw, hindi rin na itong pabago-bago. Di para sa tao, higugmaon kayo na ako, sunod iba na ginigugma. Diba? So, ang Ginoo talaga, actually, warikin talaga, may bibling sa Ginoo. Ako nagkuha na talaga sa mga tao, hindi na niya sa mag-election, diba? Nga, ang prayer ko, hindi ko nag-bukor, kawara mo ko na pagdaw, kamara pa sa Ginoo. Dinsalapan, Ginoo, ano ba? Grabe, ano ba? Sirin sa Ginoo ka makakarawod. Ako ka makarawod talaga kasi kaseriyo sobra. Kaya nga, itis Ginoo ka po na pagiguma sa Ginoo sa ato, kay diris siya papagubag. Pag-wise ka, ginigugma ka sa Ginoo, ginigugmao ka talaga niya, at hindi na yun mababago. Diba? Di rin nga paiba-iba para sa tao, paiba-iba ni ginigugma. Pero Ginoo, sa'yo na, sira talaga. Ikaw wala talaga na ginigugma sa Ginoo. Di rin na ginigugma sa tanan. Ikaw wala talaga. So, amen. So, number 5, the last but not the least, it is holy. In Hebrew chapter 12, verse 6, saan ba na ako verse? Hebrew chapter, wala ganyan pa, once ang verse kanina. John chapter 13, verse 3. Dito na, malaw pa, open yung verse. John chapter 3, 13 verse. John chapter 13 verse 3. John chapter 13 verse 3. Okay. So, alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanyang buong kapangyarihan at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. John chapter 13 verse 3. Diba? Ang pagigugma sa ato sa Ginoo is immutable, di rin siya pabago-bago. Hindi nababago. Hindi nababago. Tapos number 6, it is holy or banal. 1 John chapter 1 verse 5, then Hebrew chapter 12 verse 6, then 1 John chapter 1 verse 5 and 4 and 8. Chapter 4 verse 8. 1 John. Balikin sa 1 John chapter 1 verse 5. Ayun na. Ito ang aming narinig sa kanyang anak at ipinapahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay liwanag at walang anumang kadiliman sa kanya.
Wala itong kanina verse. Tapos, chapter 4, verse 8. Bago nga diyo, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. And it is holy. Hebrew chapter 12, verse 6. Padikit naman sa Hebrew chapter 12, verse 6. Hebrew chapter 4, chapter 12, verse 6. Chapter 12, verse 6. Hebrew chapter 12, verse 6, bago din. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Amen. So, it is holy, kaya tayo nasasaktan kasi pinapalo tayo ng Panginoon. Charot. May ito nga, ginigugma ka sa Ginoo. Kumbaga, di ba, marang sa kabataan niya, pag once nga gindidisiplina sa karakag anak, kasi gugmaon sila sa karakag anak. So pag once kasi nga natong kag anak diri nakit pakialaman, ibig sabihin there's something wrong na sa pagigugma sa aton. Ibig sabihin diri nakit good yung gugma sa natong kag anak. I mean diri na wala na sila pakialam sa aton. Di ba? Kaya tayo kumbaga nasasaktan kasi kinukurigit. Di ba? Kinukurigit nga para higit sa maupay. And it is holy sa number 6. Tapos lastly number 7, Number 6 na yan, it is gracious. John chapter 3, verse 16, and then John chapter 3, verse 16, then John chapter 3, verse 34. John chapter 3, verse 16. John chapter 3, verse 16. So, sapagkat gawin na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, grasya sa Ginoo nga ginigugmakit niya, di ba? Ginatag niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, ito lang, anaton niya na pagkulay-balalim. The unfathomable love of God, John chapter 3, verse 16. Then, John chapter 4, verse 10. Number 1, the love of God is an influence. It is eternal. Number 3, it is sovereign. It is immutable. It is holy. And number 7, it is gracious. Ang pagigugma sa ato sa Ginoo dili kaya matugkad. Dili para sa tawo nga, kumbaga ang pagigugma sa ato sa tawo ang ngaran sini conditional. Igugmaon ikaw ay igugmaon mo lang ta. Igugmaon kay igugmaon natin. Kumbaga may condition. But the love of God is unconditional. Diba? Unconditional pagigugma sa ato sa Ginoo and it is unfathomable. Diba? Grabe ang pagigugma sa ato sa Ginoo and it is gracious, it is holy and it is sovereign, it is uninfluenced, and so on and so forth. It is eternal. Diba? Di rin yan ang pagigugma sa ato sa Ginoo. But it is, kumbaga, pag-abot sa langit, kita lagi hapon ang pinili sa ato sa Ginoo. Kita lagi hapon ang nigugmaon sa Ginoo. Kaya ito lang po. To God be all the glory. Don't light, just keep on fighting.